Karon, ipaambit ko ang grasya kaninyo pinaagi sa sermon nga giulohan ang dili mapalong nga suga sa tugon. Gaya ng alam ng ilan sa inyo, ito ang mismong pamagat ng ikatulong aklat ng serye ng History Redemption. Og buot gayud nako nga mangayo sa Dios karon. Lamdagan unta ang atong kasing-kasin aron masabtan ngano kini ang titulo sa mga lalaki sa Dios. Gihisgutan niini ang karaan nga kagikan ni Hesukristo. Kini ang pagpangita sa kalambigitan sa pitulo ug sa unang kapitulo sa Mateo. Tunay ngang mas dakila ang atong Dios kaysa sa lahat ng bagay sa sansinukob na ito. Siya ang lumika ng langit ug lupa. Sa sobrang laki niya, nakakapagtaka na ring isipon pa naton kung sino siya, di ba? Pero nakakalimutan natin yun dahil tinatawag natin siyang tatay o daddy, di ba? Pero siya talaga ang pinakadakilang nilalang sa buong mundo. Ngunit dahil minahal niya tayo ng lubos, tayo na mas mababa pa sa alabok kung ikumpara sa buong sansinukob. Tama ba? Dahil minahal niya ng husto ang mundong ito, ibinigay niya sa atin si Hesu Kristo na siyang nagkatawang tao sang salita. Ang Diyos, ang salita sa pasimula ay nagkatawang tao sa marupok at hindi karapat-dapat na laman nga ito. Para makasama natin siya at madala tayo sa dapat nating puntahan. Gaano ba kalaki ang pagmamahal na ito? At ang dakilang pag-ibig na ito ng Diyos ay pinaikli sa talaangkanangan ito ni Jesu Kristo. Ang dakilang pag-ibig na ito ng Diyos ay nakatala sa bawat pangalan sa talaangkanan ni Mateo sa Mateo 1. At sasabihin mo, sandali lang, pangalan lang ang nasa likod nito. Paano natin ito nalalaman? Kaya dumako tayo sa aklat ni Mateo. Atong tanawon ang kagikan ni Jesus. Gikan kini sa bersikulo 1 hangtod 17, napulog pito kini ka mga bersikulo. Ang talangan kanan ni Hesukristo ay nakaayos sa isang napaka-espesyal na paraan at ang susi ay ipinaliwanag sa talata 17. At batay sa talata 17, maari nating buuin ang talangkanang ito sa tatlong bahagi o tatlong panahon. Ang unang panahon ay mula sa ama ng pananampalataya si Abraham hangtod kay Haring David. Ang ikalawang panahon ay mula kay David hanggang sa kalunos-lunos na pagkatapon ng mga Israelita sa Babylonia. Ang ikatulong nga panahon ay nagsisimula mula sa pagkatapon sa Babylonia hanggang sa panahon ni Jesus, ang Mesiyas. Balik ta sa karaan, kay ang Aklat 3 naghisgot sa sinugdanan sa Kristohanong teolohiya ni Jesus. Bulahan kita nga naay libro 3 sa seryeng kasaysayan sa pagtubos. Dahil 5 talata lang ito at mayroon tayong isang buong libro mula riyan, 5 talata para ipaliwanag yung paano malaki at kahangahangan pag-ibig ng Diyos. Ang unang panahon ay mula kay Abraham hanggang kay David at ito ay maaring makilala mula sa kapanganakan ni Abraham. At kaya pinag-usapan nito ang kasaysayan mula sa paghubog ng kapanganakan ng Israel hanggat sa monarkya ni David o sa United Kingdom noong 1003 BC nang aktwal na nagsimulang mamuno si David sa buong United Kingdom. Mahabang panahon nito. Ang panahong ito ay 1,163 taon ang haba. Para ikumpara, ang Korean Joseon Dynasty, alam mo ba kung ilang taon na ito? Mga 500 taon, di ba? Kaya makita naton kung gaano katagal ang panahong ito. Ngunit, ang malawak na kasaysayang ito ay pinagsama-sama sa 5 talata lamang. Sa Mateo 1, mga bersikulo 2 hanggang 6. At ang 5 talatang ito ay binubuo ng 14 na taong ito sa unang panahon. Abraham, Isaac, Jacob, Judah, Perez, Hezron, Ram, Aminadab, Nashon, Salmon, Boaz, Obed, Jesse at ang Haring Dawid. Ito ang unang panahon. Ingnan naton ito ng kaunti ta, ang unang panahong ito mula kay Abraham hanggang kay David. Ang talaangkanang ito, ang bahaging ito ng talaangkanan ay nagsisimula sa kanino? Abraham. At magtatapos sa kanino? David.
Dahil itinatag ng Diyos ang kanyang tipan kay Abraham at gaya ng mababasa natin sa ating pambungad na talata ngayon, itinatag din ng Diyos ang tipan kay David. Masasabi nating ang unang panahong ito ay nailalarawan bilang isang panahon ng tipan ng Diyos. Maaring maisip mo, ano ang kinalaman sa akin ngayon ang tipan ng Diyos sa kasaysayang ito sa mga Israelita? Sigurado akong narito ka ngayon dahil mayroon kang maliit o malaking pipan na inaasa mong matupad. Tama ba? Pag-isipan natin iyan. Ngunit ito ay lubhang kawili-iwili dahil habang ang panahong ito ay nagsisimula at nagtatapos sa tipan ng Diyos, sinasabi ng Diyos, ang aking tipan ay isang ilawan. Ang tipan ng Diyos ang siyang ilawan. Sa bawat panahon ng kasaysayan, hinumdumi kini inikadungog nimo sa pulong na lampara. Kanus ani mo kinahanglan ang lampara? Kapag sobrang dilim, di ba? Kaya sa tuwing maririnig mo ang ekspresyong ilawan, alam mong nasa malalim na kadiliman ng oras. Yung mga panahong hindi naman talaga naton gusto. Ngunit, ang sinasabi sa atin ang panahong ito ng talaangkanan ni Hesukristo ay gaano man kadilim ang panahong ito, ang ilawanan na to ng Diyos, ang pangako ng Diyos, ang pipa na ginawa ng Diyos sa iyo at sa akin ay hindi kailanman mamatay. Bakit? Dahil ang tipang ito hindi lamang basta ibang tipan. Oo, alam naton na ito ay tipan ng Diyos. Apan nag-ingon ang Diyos sa Biblia, ang akong tugon gihimo sa akong panumpa. Bugat ang mga pulong sa Diyos, sigurado kini, di ba? Apan dugang sa Diyos nga ang akong tugon gihimo uban ang panumpa. Kaya tingnan naton ang kapangyarihan ng panunumpa. Sinabi ng Diyos, ang kanyang isinumpa noon na hindi niya babaguhin ang kanyang isip. Ang dakong leksyon niini nga usahay mawadan tagpaglaom sa kaugalingon ug mobati nga dili ko takos na Kristiyano. Natisod na sab ko, apan ingon ng Dios, gitawag ko ikaw ug dili na ko usbon ang akong hunahuna. Sa samang paagi, ang Dios sa iyang tingguha nga ipakita sa mga manununod sa saad ang pagkadili mausab sa iyang katuyuan. Kung tinawag ka ng Diyos bilang isang Kristiyano ngayon, tiyak na tutuparin niya ang layuning iyan sa iyong buhay. Amen. Kay giapil ni sa iyang panumpa, naa sa Hebreo 6:17. Nag-ingon siya nga ang kasabutan nga gitukod pinaagi sa panumpa sa Dios gipamatud-an. Mabasa kini sa Salmo 89, versikulo 28. Daghang bersikulo sa Biblia ang nagpamatuod sa katinuod ug gahom sa kasabutan sa Dios. Busa, walay katapusan ang iyang kasabutan. Dili gayot kini maausab. Giampok ko nga panalanginan sa Amahan ang atong kasing-kasing aron mukupot kita sa gahom nining pakigsaad. Bisan unsa pa kalisod ang panahon, huptan nato ang pagsalig na ang iyang mga pulong nga gisaad kanato siguradong matuman. Amen. Tingnan nato ng isang talata rito. Maraming mga talata rito, pero sayang kung laktawan ko lang. Dumako tayo sa Jeremias 32 talata 7. Jeremias 32, versikulo 40, para mabasa nato ng sama-sama ang Biblia. Sa iyang walang katapusang kasabutan, nag-ingol ang Jeremias 32, talata 40, ug maghimo kog walay katapusang kasabutan kanila na dili mo biya sa pagbuhat ug maayo kanila. Amen. Ngunit ilalagay ko sa kanilang mga puso ang akong takot upang hindi sila humiwalay sa akon. Kaya kung tayo ay tingali, nagduha-duha kita sa pagtuo, naghunahuna nga dili ko maayong Kristiyano. Isiguro sa Ama nga ibutang ang iyong kahadlot sa atong kasing-kasing aron tumanon ang iyang pulong. Dayon, kining nahuman. Amen. Kaya't ating talakayon pa ng mas malalim ang pagkakataong ito. Tunay nga, nang makipagpipan ang Diyos sa kanyang bayan, makikita mo na nakipagpipan siya kay Abraham. Nakipagpipan siya kay Isaac,
Nakipagtipan siya kay Jacob. Ito ang mga talata. Og usab, nakigsaad ang Dios sa punuan sa kamingawan, si Moises. Misulod siya sa kakasabutan, apan dili lang kini basta tipan, kundili nga aunay tunglo. At gayon din, nakipagtipan ang Diyos kay David nang may sumpa. Makita naton na ang Diyos ay gumagawa upang ipahayag ang kanyang tipan na ginawa sa kanyang sumpa. At sa makatuod, walang kapangyarihan sa mundong ito ang makakahadlang sa pagtupad ng Diyos sa kanyang tipan. Amen. Tiyak na matupad ang mga ito. At gaano man kabangis ang pagtatangka ng kapangyarihan ng kadiliman na hadlangan ang probidensya ng Diyos sa ating personal na buhay o sa kasaysayan ng ating bansa o sa mundong ito, hindi nito mapipigilan ang katuparan ng tipan na ipinatag ng Diyos na hindi nagbabago sa pamamagitan ng kayang sumpa. Suriin nato ang katotohanan ito na pinatotohanan sa talaangkanan ni Jesus. Meron na naman tayong 14 na numerong ito. Ang mga Israelita sa panahong ito ay nakagawa ng napakaraming kasalanan. Gikan kang Abraham hangtod sa tumoy sa unang panahon hangtod sa panahon ni David, sidi nilang gipasakitan ang kasing-kasing sa Dios. Pananglitan, pali nila ni Hezron, Ram, Aminadab ug Nason na hibaluan nato nga dunay mga 400 ka tuig nga pagkaulipon sa Ehipto. 4 ug 3 ka tuig sa Egypto. Wala sila musimba sa Dios didto. Misimba sila sa mga idolo, mga ulipon sila. Wala silang pagpipilian kung ano ang gusto nilang gawin. At gayon din sa loob ng 40 taon, kawalan ng paniniwala sa paglalakbay sa ilang. Gayon din, nagkaroon ng espiritual na kadiliman noong 340 taon ng panahon ng mga hukom. Tinusok ng mga taong ito ang puso ng Diyos sa pamamagitan sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Ginawa nila ang anumang tama sa kanilong paningin. Apan, bisan panining panahon sa pagpakasala sa iyang katawan, gipasagdan ba sila sa Diyos? Wala. Wala gihapon pasagdi sa Diyos ang iyang probisyon sa kaluwasan alang kanila. Mula kay Abraham hangtong kay David, may mga marahas na pag-atake ni Satanas. May mga mabangis na hangin sa kadiliman. Ngunit gayon pa man, hindi nito mapapatay ang ilawan ng tipan. Hinunoa na sunog kini, walay katapusan, walay hunong, hangtod kang Hesukristo ang gisaad nga Mesiyas. Ug kini base sa saad sa Dios nga nag-ingon, dili na ako pangungon bisan ang nagaawop nga pabilo. Hallelujah. Usahay ingon niya na usab ang akong bation. Pakiramdam nako, nilamoy na sa kangitngitang ang paligid, murag gamay na lang ang mitsa ug hapit na mapalong. Nasinati na nimo na, di ba? Pero basahon nato kini nga bersikulo, unsa may saad sa Dios? Hindi babaliin ng atong Diyos ang isang gapok na tambo at hindi papatayo ng Diyos ang isang mahinang mitsa sa kadilimang ito. Siya ay tapat na maglalabas ng katarungan. Amen. Kini nga kasabutan, hinumduman nato, bili lang kinialang sa mga tao nga nabuhi libuan katuig na ang miyagi. Ang Biblia sa 1 Korinto 1:8, nag-ingon, kini gisulat para kanatong naa sa katapusang panahon, ug ang kasabutan pinaagi nining napulog upat ka numero sa karaan nga kagikan ni Hesukristo, wala lang gihimo para nila. Tan-awon nato ang Deuteronomio 2:9. Ipinaliwanag ni Moises na ang tipang ito na ginawa ng may panunumpa ng Diyos ay hindi lamang ginawa para sa kanila. Basahon naton. Ngayon, hindi lamang sa inyo ginagawa ko ang tipang ito at ang sumpang ito, kundi kapwa sa mga nakatayo rito mismo kasama natin ngayon sa harapan ng Panginoon nating Diyos at kanino pa, kasama ang mga wala sa atan ngayon. Sino ang mga taong ito? Yung mga wala sa piling nato ngayon, yung mga taong darating pa sa hinarap, di ba? At silang lahat ay mga mananampalataya kay Hesukristo na siyang magiging espiritual, makamundong mga Hudyo, ang tunay na mga Israelita, ang espiritual na mga anapo ni Abraham.
Tama, saang genealogy ka napunta? Ang talaangkanan ni Abraham o talaangkanan ni Jesus sa Mateo Kabanata 1, gaya nakikita naton. At sa makatuod, ang pipang ito na ginawa sa mga Israelita dahil dumating si Hesukristo, ang pipang ito ay magiging walang hanggan. Ito ay magiging walang hanggang epektibo hanggang sa tuluyang matupad ang kaharian ng Diyos. Ipagpatuloy natin ang konseptong ito na walang kapangyarihan sa mundong ito na makahadlang ang katuparan ng pipa ng Diyos. Taliwala sa kangingtingit o pag-atake ni Satanas, bisan karon tingali nagduha-duha kita. Mubati kita nga dili takos nga Kristiyano, dili sigurado sa atong relasyon sa amahan o sa atong pagkakristiyano. Apan, hinumdumi nga gipili kita sa Dios. At sa pamamagitan ng pagmamasid sa buhay ng bawat tao rito sa talangkanan, paulit-ulit natong napapatunayan na ang lahat ng bagay ay natupad ayon sa soberanong pagpili ng Diyos. Ang mahalagang pagpapahayag ay soberanong pagpili. Ayating nga natin ito. Ipinapakita nito na atong kaligtasan ay hindi nakakamit sa pamamagitan sa atong mga nagawa. Ang ating kaligtasan ay hindi nakasalalay sa ating kayamanan o kapangyarihan o karangalan o scholarship o kakayahan, kundi sa pamamagitan lamang ng soberanong biyaya ng Diyos. Halimbawa, ang talaangkanan para sa mga Hudyo ay limitado lamang para sa mga panganay, tama ba? Pero malalaman mo na ang talangkangang ito ay maraming hindi panganay. Halimbawa, si Isaac, hindi siya ang panganay, tama ba? Ang nakatatandang kapatid na lalaki ay si Ismael o si Jacob. At si Judah o si Perez, tama ba? Kambal si Perez at si Zerah. Hindi lahat ng mga taong ito ang panganay. Ibig sabihin, hindi sila karapat-dapat na maitala sa talangkanan. Ngunit dahil sa soberanong paghirang ng Diyos, ang mga taong ito ay isinama sa talangkanan ni Hesukristo. Hindi ito tungkol sa kung sino tayo, kundi tungkol sa kung ano ang ginawa ng Diyos para sa atin. Maong gidugang ko kini, nindot kini sa Juan 15 bersikulo 14 giingon kini ni Jesus. Ingon siya, wala ninyo ako pilia kundi ako ang nagpili ug nagtudlo kaninyo aron kamo mulakaw ug mamunga kay gipili kita sa Dios. Nakita niya ang atong kagahapon, karon ug ugma apan gipili gihapon kita. Sigurado ko nga ang maayong buhat nga iyang gisugdan kanato hingpiton gayud niya. Amen. Gipasabot usab kini sa Efeso 2 bersikulo 8 hangtod siyam. Kay pinaagi sa grasya na luwas kamo, pinaagi sa pagtuo, dili gikan kanato, kun dili gasa kini sa Dios, dili tungod sa mga buhat aron walay makapasigarbo. Dayon din sa Tito 3 bersikulo 15, sinasabi nito, iniligtas niya tayo, hindi batay sa mga gawa na ginawa natin sa katuwiran, kundi ayon sa kanyang awa sa pamamagitan ng mahabang pagtiis. Ang iyang pag-antos, pinaagi sa paghuga sa pagkatao, pag-usab o pagbag-o sa Espiritu Santo. Mula, maari rin nating tingnan ang mga napapanging tao sa palanghakan ng ito. Sinira ng Diyos ang tradisyonal na istrukturang ito sa mga talaangkanan sa pamamagitan ng pagsasama ng mga pangalan ng kababaihan na isang malaking bawal sa kulturang Hudyo at hindi lang iyon, ang mga babaeng ito ay mga hintil. Hindi man lang sila mga Israelita na minamaliit ng mga Hudyo. Sila, tama? Napagtanto niya na ang lahi ng pananampalataya ay hindi maaring tumigil at sa makatuwid, ginawa niya ang kakilakilabot na bagay na ito sa kanyang biyanan na si Judah. Hindi ko kayo bibigyan ng spoiler tungkol dito. Alamin mo ito mamaya at sigurado akong mas marami pa tayong malalaman tungkol dito kung hindi mo pa ito nalalaman. At saka ito rito Rahab. Kilala mo ba kung sino si Rahab? Hindi lang siya basta babae, hindi lamang siya hintil. Isa rin siyang patutot. Sino ang hindi maaaring maging bahagi ng kaninong talaangkanan ang pinag-usapan natin? Ang talaangkanan ni Hesukristo, tama ba? Ngunit ipinahayag niya, ang Panginoon mong Diyos ay siyang Diyos sa langit sa itaas at sa lupa sa ibabaw.
Pinaagi lang sa pagtuo kang Kristo Jesus, maapil kita sa maong kagikan. Ang katapusan mao si Ruth, ang Moabita ug Hintil. Nidangop siya sa Dios. Busa, makita nimo walay diskriminasyon ug bisan kinsa mahimong matarom. Kahit sino ay maaaring maging bahagi ng pamilya ni Jesus. Kahit sino ay maarong maging bahagi ng talaangkangan ito. Pananampalataya kay Hesukristo. Kaya gaano man kakomplikado ang buhay naton ngayon o marahil noon pa man at gaano man karaming problema ang maaaring kaharapin mo. O dati, itinuturing ng Diyos ang ating pananampalataya ngayon bilang pinakamahalaga. Mabuhay tayo mayon. Ituloy na natin ha. Huwag na natong balikan ang atong nakaraan o ang atong mga nagawang mali. Naway hindi ka na mapigilan pa niyan ha. Naway maalala natin ang ginawa ni Jesus para sa atin at sumulong. Iya. Gusto kong tumungo sa ating konklusyon na siyang pambungad na talata ngayon. Sa palagay ko, ang talatang ito ang nagbibigay ng pinakamalaking kapanatagan at paghihikayat katulad ng napag-usapan na natin. Kini, nagpamatuod sa gahom sa tugon o giunsa niini pagdasig ang kasaysayan sa Israel hangtod sa pag-abot ni Hesukristo o giunsa niini pagpaligo ng atong kinabuhi karon ang atong kasaysayan sumala sa pagtubos sa Dios. Kini nga bersikulo, duha Kronika duha usa, 7, kung basahon nako, wala itugod sa Ginoo nga laglagon ang balay ni David, naghatag kini kanato og tuno sa kangitngit. Ama, kabigatan, dahil sa pipang kaniyang ginawa kay David. At yamang nangako siyang magbibay ng isang kordero sa kanya at sa kanyang mga anak magpakailanman. Gipakita nining bersikulo ang kangitngit nining panahona. Ngunit dayon paman, nang ang sambahayang ito ay nararapat ng wasakin, sinabi ng Diyos, hindi ko wawasakin ang bahay na ito dahil ginawa ko na. Pangarko sa kung ano ang ibibigay. Isang lamparang hindi mamatay, gaano man ito kadilim. Pero alam mo ba kung anong talata ang nauna rito? Alam mo ba kung gaano kadilim ang panahong ito noong sinabi ito ng Diyos? Tingnan natin ang naunang talata, rito mismo. Ito ang bersikulo 7, tama ba? Sinasabi ito sa bersikulo 6. Si Shaihoram ay lumakad sa landas ng mga hari ng Israel, gaya ng ginawa ng sambahayan ni Ahab. Sino si Ahab? Ang hari sa Hilaga, di ba? Ang pinakasumasamba sa Diyos-Diyosan, ang pinakadakilang masamang hari kailanman sa kasaysayan ng Israel. Nahimo siyang sumbanan sa dautang hari sa kasaysayan sa Israel, di ba? Apan dinhi ang hari sa habagatan na may pakigsaad kang David nagsunod sa kang kinsang dalan, ang dala ni Ahab. Hindi lang iyon, dahil ang anak na babae ni Ahab ay naging asawa niya. Kinsa kining anak ni Ahab, kamong nagtuon sa kasaysayan sa pagtubos. Sino ang kinaatsa at Jezebel? Atalia. Sa panahong ito, ganito kasama, malapit ng tuluyang mawasak ang katimugang kaharian ng Juda. Ang binhi para sa mesiyanikong supling ay tuluyang nagwakas. Gayunpaman, anong sinasabi ng Diyos? Gayunmay hindi niloob ng Panginoon na wasakin ang sangbahayan ni David dahil sa pipan. Dalangin ko na sana alam nating tanan na ang pipang ito ay naipasa sa buong kasaysayan, sa iba't ibang panahon, sa iba't ibang espasyo, at dumating sa atin sa pamamagitan ni Hesukristo. Kining tuguna mahitungod sa pag-abot ni Hesukristo. Sa Genesis usa-usa, sa sinugdan, gibuhat sa Dios ang langit ug yuta. Ayan ang nagbuhas ng buong Bibliyang ito. At ang kahalintulad na talata sa Bagong Tipan, ang Genesis 1, ay nasa Lumang Tipan. Tama ba? Ang Lumang Tipan. Sa Bagong Tipan, ang pinakaulang linya, ang kahalintulad na talata ay Mateo 1, talata 1.
ang aklat ng talaangkanan ni Hesukristo na anak ni David na anak ni Abraham. Ang libro, ang pangakong ito ay tungkol sa pagdatong ni Hesukristo, ang tagatupad ng lahat ng pipa na ginawa ng Diyos. Ang mismong pangako, manilikha ng Diyos sa Genesis 3, talata 15, ang binhi ng babae. Pinatotoo-toohan ng Biblia na si Hesukristo ay dumating na, ang unang pagdating, tama ba? Ayon sa kaniyang tipan. Giingnan ta sa Biblia, bahin sa unang hari. Aron, makasiguro ta na ang ikaduhang pag-anhi matuman usab. Kung paano ang binhi ng babae ay darating at dudurog sa ulo ni Satanas, anumang uri ng problemang may aron tayo ngayon sa sandaling ito o sa nakaraan o sa hinaharap, sa buong panahong ito, si Jesus na dumurog sa ulo ng ahas ay tiyak na darating at dadakilain sa pamamagitan mo. At ito ang magiging taning soberanong pinuo ng buong sansinukob sa pamamagitan naton. Ang pangakong iyon at ang katuparan nito ay naghihintay sa katuparan nito at tiyak na ito ay matutupad. Amen? Kaya magtiis tayo, ituloy natin talaga. Daghan kog nadungog nga kalisod sa atong paligid ug karon ang Korea hilabihan kaluwas itandi sa uban nga mga nasod. Sige, pwede tang moreklamo nga daghan ang nabakunahan sa Amerika ug China. Ang tanan nabakunahan na. Kumusta man ta? Pait ang atong gobyerno ni ana. Daghang nasod kabalo ka na dumog namo ang mga pastor manantawag. Namutana kung matabangan ba mi ninyo. Nawala og trabaho ang mga tawo. Dili lang na, natagdan sabko og COVID na ay mga nangamatay sa akong tapad. Sa ato pa, gikan sa India. Sa ubang dapit sa kalibutan, sama sa Sri Lanka o Pakistan, nadantos gayud sila. Anaakita sa panahon sa grabing espiritual o pisikal nga kangitingkit. At maniniwala akong tinawag ng Ama ang Shiloh upang maging lamparang iyon. Tama, ang kaluluwa ng tao ay ilawan ng Panginoon. Gitawag ta niya nga mahimong kahayag sa kangitngit aron hatagan silag paglaom. Ang kaisog sa ikaduhang pag-ani mga igsuon samtang naghulat siguradong moabot. Antos lang ta, dili lang kay limos, pagkaon ug kwarta ang atong buhaton. Apan kinahanglan kitang mugawas aron hatagan silag espirituwal nga pagkaon, kay ang espirituwal nga gutom maoy pasidaan sa Biblia. Handa na ba ta? Dagkutan ang atong suga kinaagi sa paghupot sa iyang tugon. Magtinabangay ta aron ang atong mga kalayo maghiusa og mahimong dakong kalayo. Sa ato pa, ang logo natong Shalom kay ang tibuok kalibutan nga nagdilaab, di ba? Buhaton nato na dungan. Amen? At marami kaming mga seminol. Nindot kaayo ang seminar sa Simbahang Indonesian sa miiging semana. Na ay umabot nga seminar ang proclaim na pangunahan sa atong simbahan. Ako naamgohan nga tungod sa kalisod sa panahon, kita ang panganay nga mohatag og espiritual nga pagkaon sa tanan. Hinaot mo apil mo pinaagi sa pag-ampo ug pagtinabangay aron dungan natong ikapakita ang kahayag. Amen? Manalangin tayo. Diyos Ama namin, maraming salamat po sa ipinapakita mo sa amin ang iyong puso sa kabila ng pagkabagot na ito. Pag-uulit ng mga pangalan at ang talaangkanan ni Hesukristo sa Mateo Kabanata 1. Amahan, kun ang napulog upat kangalan sa 5 ka bersikulo, nagpamatuod sa kadako sa imong gugma nga dili gayod mamatay, ang imong saad ganamo, isip ka pamilya, nasod, o sa tibuok kalibutan, amahan, tabangi kami sa pagkupot ni ini nga saad. At huwag mong kalimutan, gaano man kahirap at kahirap ang panahon, tulungan mo kaming kumapit sa iyang tipan. Giampo namo nga mudanag kami taliwala sa kangitngit ug mahimong maalam mong mga dalaga nga nagpasiga sa suga ug naghatag og kahayag sa kalibutan sa pag-abot sa atong pamanhonon nga si Jesucristo. Salawat kanimo. Sa ngalan ni Jesus nagaampo. Amen. Himaya sa Dios Amahan,